Part 7b o bahaging letra ba sa ikapitong kabanata ng Imperyo Romano Julius Caesar. 8 taon magmula 58, 58 BC bago kapanahunan ng Panginoon hanggang taon na 50 bago kapanahunan o 50 BC, isinaganap ni Julius Caesar ang kampanyang panlupig sa mga katutubong tribu sa Gaul. Nasugpo ng pamunuang Romano ang mga katutubong Helvetii sa Arar at sa Bibrak, ang mga Suebi at mga Aedui sa bulubundukin ng Vosges, ang mga Nervii sa Sabis, ang mga Belgae sa Axona, ang mga Veneti, Eborones, Aduatuci, Centrones, Grudi, Levaci, Primoxii, Gedoni at Carnoti. Marami ang mga tribu sa Gaul at bawat tribu ay may kinikilalang pinuno at mayroon silang pansariling pamahalaan. Habang nasasakop ni Caesar ang mga ito sa sagupaan, marami ang nangangahas na sumalakay at lumaban sa mga lehyong Romano. Inilaan ni Caesar ang kanyang buong pagsumikap sa pagsakop sa buong teritoryo ng Gaul at dala ng kanyang napapamalitang pananagumpay, ang kanyang kaibigan sa Roma na si Crassus ay nag-ambisyon na nagtuon ng pansin sa ibayong karagatan. Umayon si Caesar sa plano ni Crassus na sakupin nito ang Parthia dahil nakita niya ang kaigihan nito ang paglawak ng kapangyarihan ng Roma. Naging kalunos-lunos ang kinahinatnan ng isinagawang kampanya ni Crassus sa taon na 53 bago kapanahunan o 53 BC dahil natalo ito ng mas maliit na puwersa ng mga taga-Parthia. Kagaya sa nakalipas na 2 taon na noong namatay ang anak ni Caesar na si Julia na sinundan ng pagkamatay ng kanyang mahal na ina, si Caesar ay nasa kalagitnaan ng masinsinan at mabagsik na kampanyang militar noong nalaman niya ang pagkamatay ng kaibigan niyang si Crassus. Sumunod na umalsa sa Gaul noong 53-53 BC at 52-52 BC bago kapanahunan ang matatag at matapang na tribong Arveni. Ang nangyaring enkwentro ng tribo at ng Romanong lehyon ay naganap sa Gergovia. Ang Gergovia ay kabisera noon ng mga tribong Arveni sa Lumang Gaul at ngayon ay lugar na kinikilala na puok na Gergovie sa ituktok ng bundok sa bayan ng La Roche-Blanche malapit sa Clermont-Ferrand sa Auvergne-Goldnaup. Mabagsik ang nangyaring labanan at nakayanang paatrasin ng hukbong Gaul ng mga Arveni at pinamunuan ni Vercingetorix ang mga Romanong mananakop. Ang tribong Arveni ay mga katutubong Gaul na nakatira sa lugar na ngayon na kilala sa pangalang Auvergne at naitalang isa sa pinakamakapangyarihang tribo ng sinaunang Gaul. Sa taong 52 bago kapanahunan ng Panginoon o 52 BC, ang pinuno ng tribong Arveni na naninirahan sa Oppidum o napatibay na kuta ng Gergovia ay ang mandirigmang si Vercingetorix. Hindi sang-ayon noon si Vercingetorix na ang dating kalayaang mamuhay ng mga tribo ay pakikialaman ng mga Romano. Naakit niya ang paggalang ng mga ibang tribo sa kanya dahil sa kanyang magaling na pamumuno, lakas ng kanyang militar, tibay ng kanyang kalooban at katalinuhang taktikal sa militar. Malaki siyang lalaki at ang kanyang tayo ay naghahayag ng kapangyarihan at katapangan. Nagawa niyang magtatag ng alyansa ng mga iba-ibang tribo sa Gaul laban sa pamunuang Romano at ito ay kanyang pinamunuan. Noong 53 bago kapanahunan ng Panginoon o 53 BC, umalis si Caesar na nagtungong Italia pagkatapos ng kampanya niya ng pagsupil sa mga tribo sa Tag-Araw. Ito ang tiyempong sinamantala ng mga umalsa na nag-alyansang mga tribo sa Gaul na pinamunuan ni Vercingetorix at umalma sila laban sa mga lehyong Romano na nagpapalipas ng taglamig sa Gaul. Noong nalaman ni Caesar ito, sapilitang nagdesisyon noon si Caesar na hindi niya patigilin ang kanyang hukbo para mamahinga sa taglamig dahil magiging hindi maganda ang ipapahiwatig nito sa ibang mga tribo. Aakalain ng tribong kaalyado ng pamunuang Romano, ang tribong Aedui, na ang mga Romano ay mahinang magtanggol sa kanyang kaalyado at kung mangyari ito, mawawala ng mga Romano ang suporta ng mga Aedui. Naglakbay si Caesar
na tumawid sa bulubundukin sa timog at dumaan siya sa niyebeng umabot ng 6 na talampakan ang kakapal upang kanyang masamahan ang kanyang hukbo. Ang kalupitan ng panahon ay parusang sinagap ni Cesar sa kanyang paglakbay na iyon, subalit hindi siya yumukod sa karahasan ng kalikasan at panahon. Tumuloy silang naglakbay sa kahangahangang kabilisan. Sa pamumuno ni Vercingetorix, ang ginawa ng mga umalsang tribo ay alisan nila ang mga hukbong Romano ng pagkukuhanan ng mga ito ng supply na kanilang kakailanganin. Sinunog nila ang mga pook, mga trigo at mga lupaing sinasaka. Itinira nilang hindi sinunog ang bayan ng Avaricum o Borge at pinaghandaan nilang patibayin at depensahan ang syudad na ito. Isa sa mga bayan na nilusob ng hukbong Romano sa kanilang pagtungo sa Avaricum ay ang lugar na Veliae Nudonum. Sa bayan na ito ng mga tribong Senones, naglikom ng supply ang mga Romano para sa kanilang preparasyon. Hindi nila maaring hindi sakupin ito habang sila'y umaabanse tungo sa Avaricum dahil ito ay pagdadaanan ng linya ng supply ng hukbong Romano. Ang pagkubkob sa Veliae Nudonum noong unang bahagi ng taong 52 bago kapanahunan ng Panginoon o 52 BC ay siyang pinakauna sa 3 paglusob ng mga Romano sa taong iyan na naisaganap upang mapilitan si Vercingetorix na iwanan niya ang kanyang pagsalakay at pagkubkob sa bayan ng Gorgobina. Ang umpisa ng digmaang ito ay ganito. Noong hindi nakayanan ng lupon ni Vercingetorix na mahadlangan si Cesar sa kanyang pagpunta sa lehyon sa kanilang pinagtigilan ng taglamig, isinunod na isinaganap ni Vercingetorix ang paglusob at pagkubkob sa Gorgobina na bayan ng mga katutubong Boii. Ang Gorgobina ay nasa teritoryo ng mga Aedui. Ang isinagawang pagkubkob na ito ni Vercingetorix ay siyang nagpuwersa kay Cesar na alisin niya ang lehyon Romano mula sa tinitigilan nila para sa taglamig at naglakbay silang patungong timog. Umasa rin si Cesar noon na mapipilit niya si Vercingetorix na alisin nito ang pagkubkob niya sa Gorgobina. Iniwanan ni Cesar ang 2 niyang lehyon at kanyang mga bagahe sa siyudad ng Agendicum, lugar ng mga Sens sa Pransya ngayon, at nagpatuloy siya sa direksyong patimog. Nakarating siya sa bayan ng mga tribong Senones na Veliae Nudonum sa laon ng 2 araw. Sa daan, bago siya nakarating, pinagpasyahan niyang sinalakay at sinalanta ang mga bayan na kanyang napagdaanan para masiguro niyang wala siyang maiiwanang kaaway sa likuran. Naisip niya na ang kanyang pagsalakay sa mga napagdaanan nilang mga bayan ay maari ding makakumbinsi kay Vercingetorix na abandonahin niya ang pagkakakubkob ng bayang Gorgobina. Nagtagal ang pagkubkob ni Cesar sa Veliae Nudonum ng 3 araw. Sa pangalawang araw ng kanilang pagkubkob doon, nakapagtayo na ang mga Romano ng matibay na harang na nakapaikot sa syudad. Sa pangatlong araw, nagsurrender ang mga sugo ng pamunuan ng bayan. Pagkatapos, naiayos ni Cesar ang bayan sa ilalim ng kanyang mga alituntunin, iniwanan niyang mamahala doon si Caius Trebonius upang isaganap nito ang mga alituntunin ng kasunduang pagsuko ng tribo. Pagkatapos ay nagmabilis na umalis si Cesar patungong Genabum. Umasa noon si Cesar na mabihag nila ang mga Genabum bago makapagdala ang tribong Carnoti ng himpilang garrison doon. Mabilis na nakarating doon ang mga Romano. Nagulat ang mga katutubong tribo na noon ay naghahanda ng depensa para sa Genabum. Ang inakala ng tribo noon ay makikipagtigasan ang Veliae Nudonum at kung susuko man ang mga ito, magtatagal ito. Ang katunayan, nakarating si Cesar doon sa hapon ng kanyang pangalawang araw na paglakad mula sa Veliae Nudonum, subalit atrasado na sa oras kung isasagawa niya ang pagsalakay kaagad. Inilagay ni Cesar ang kanyang army sa labas ng bayan, subalit nagpadala din siya ng 2 lehyon ng mga sundalo sa ibayong pampang ng Loire para mapigilan ang mga nakatira doon na umiskapo sa tulay patawid sa ilog. Naghanda noon ang mga Romano na sumalakay kinabukasan.
Kaya noong nagtangkang tumakas ang mga nakatira sa Janabum noong gumabi, nakahanda noon ang hukbo ni Cesar. Noong nagpumiglas ang mga mamamayang katutubo at nagtangka silang umalis mula sa bayan, sinunog ng mga Romano ang mga lusutan. Hindi nakaalpas ang mga mamamayan kaya ang buong kabayanan ay napwersang sumuko. Noong nabihag na nila ang buong bayan, pinayagan ni Cesar ang kanyang mga tauhan na magsamsam at magsunog doon na mapasa kanila ang anumang masamsam nila. Pagkatapos nito, tumawid ang mga Romano patungong Noviodonum sa lupa ng mga Bituriges. Sa puntong ito, nakarating na kay Vercingetorix ang balita na nasugpo ni Cesar ang Janabum at ang Veliaunodonum. Mabilis ang pag-abansi ni Cesar at napilitang iniwanan ni Vercingetorix ang kanyang pagkubkob sa Gorgobina at nagtungo siya sa Noviodonum para sikaping harangan ang pagbihag ng mga Romano sa bayan. Pagdating ng kabalyerya ni Vercingetorix sa Noviodonum, ang mga mamamayan doon ay pumayag ng sumuko. Ang unang pangkat ng mga bihag na pangprenda ay napadala na at marami ang mga senturyon at mga sundalong mandirigma ang nasa loob na ng bayan. Noong namanmanan ng mga mamamayan ng Noviodonum, sa malayo pa ang pagdating ng kabalyerya ni Vercingetorix, biglang gumalaw ang mga ito at inagaw nila ang mga nakapaligid na pader sa mga gwardyang Romano. Isinaran nila lahat ang mga lusutan at inihanda nilang depensahan ang kanilang syudad at umasa sila na malapit na ang hukbo ni Vercingetorix. Maliksing tumugon ang mga senturyon noong natanto nila kung ano ang biglang nangyari at naagaw nila muli ang mga lusutan mula sa mga mamamayan. Nagbakwit naman ang mga sundalong Romano sa ligtas na lugar. Inatasan ni Cesar ang kanyang kabalyerya na sugurin ang mga katutubo at naganap ang sagupaang kabalyerya. Nakakalamang na noon ang hukbong tribo kaya pinasunod ni Cesar na sumugod at tumulong ang kanyang reserbang kabalyerya. Ito'y pwersa ng 400 Alemaning mandirigma na kanyang nahikayat sa kanyang hukbo. Nakayanang nailigtas ng kabalyeryang Alemani ang hukbong Romano at napwersang umatras si Vercingetorix at kanyang hukbo ng mga katutubo. Sa takot ng mga mamamayan sa maaring gagawin ni Cesar dahil sa kanilang pagbalimbing matapos na sumuko na sila sa mga Romano, inaresto ng mga mamamayan ang ilan sa mga naakusahan na magpasimuno noon ng pag-alsa ng mga tao at dinala nila ang mga ito kay Cesar. May panukala na hindi naging marahas o nagmalupit si Cesar sa pagkakataong ito dahil noong pinwersa ng mga taong bayan ang mga Romanong tagabantay sa mga pader at mga lusutan, walang buhay na nakitil. Isa pa, ang focus noon ni Cesar sa panahon na iyon ay ang siyudad ng Avaricum na siya noon ang pinakamalaking bayan ng mga Bituriges. Sa pananaw noon ni Cesar, ang Avaricum ay siyang mayroong pinakamahusay na pagkakadepensa sa mga bayan ng mga Bituriges. Naniwala siya na kapag mabihag at mapasuko niya ang buong kabayanan, malamang na ang buong katribuhan ay susuko na rin. Samantala, sa konsehong pagpupulong na pandigmaan na isinaganap ni Vercingetorix kasama ang iba-ibang pinuno ng tribo, hinimok niya ang mga Bituriges na sunugin nila ang kadamihan sa kanilang mga kabayanan at mga puok upang walang mahahanapan ang mga Romano ng kanilang supply o pagkain. Iminungkahi rin niya na sirain nila ang siyudad ng Avaricum. Subalit nakumbinsi siya ng mga Bituriges na makakayanan nilang depensahan ang kanilang bayan at sa bandang huli, pumayag si Vercingetorix. Hindi mahirap depensahan ang Avaricum dahil protektado ito ng ilog at malaking latian. Iisa lamang ang daan papasok at palabas sa bayan. Nagkampo si Cesar sa labas ng makitid na pasukan at nagpagawa ng malaking tambak at torre na gagamitin nila sa pagkubkob. Nagtayo rin ng sariling kampo si Vercingetorix sa distansyang mga 15 milya mula sa bayan. Protektado rin ng latian ang kanyang kampo at ito'y nakaharang sa maaring panlusob ng mga Romano. Ang mga scout ay nagsilbing tagapahayag ng mga kilos ng bawat isa, samantalang si
Vercingetorix ay nagtuon ng kanyang atensyon sa pagsalakay sa mga Romanong pangkat na naghahanap ng supply sa paligid. Hindi naglaon at naubusan ng supply ang hukbong Romano dahil sa mga pabugso-bugsong pagsalakay mula sa mga tribo. Lalo noong nakakadagdag sa salimuot, ay nag-aatubili ang mga tribong Aedui na magbigay ng supply sa kanilang mga kaalyadong Romano. Inilapit ni Vercingetorix ang kanyang kampo ng mas malapit sa bayan noong nalaman niya na natapos na ng mga Romano ang kanilang torre. Naghanda siyang magtambang ng mga pangkat Romano. Nalaman din ni Caesar ang galaw na ito ni Vercingetorix at nagpasya siyang salakayin ang kampo ng tribo. Sa umaga, habang naghihintay si Vercingetorix ng tatambangin niyang mga pangkat Romano na lalabas para maghanap ng supply, umabanse si Caesar at kanyang hukbo sa kampo ni Vercingetorix at natuklasan niya na ang army ng tribong Gaul ay nasa itaas ng burol. Nagtitigan ang dalawang magkalaban na hukbo na nasa magkaibayong pampang ng ilog. Walang nangyaring bakbakan dahil sa nakapagitan sa kanilang malaking ilog. Bumalik ang mga Romano sa kanilang kampo. Nagtagal ang pagkubkob ng 27 araw. Pagkaraan ng 25 araw, ang tambak na ginagawa ng mga Romano noon ay sumukat na ng 330 talampakan sa lawak at 80 talampakan ang taas at malapit na sa mga pader sa palibot ng syudad. Sa madaling araw, napansin ng mga Romano na lumulubog ang tambak. Naghukay ang mga tribong Gaul ng lagusan sa ilalim ng lupa at sinunog ang mga troso at mga kahoy na suporta ng tambak na siyang nagpaguho sa lagusan. Ginawa ng mga tribong Gaul ito habang naglunsad sila ng mga salakay mula sa mga lagusan sa magkabila ang tagiliran ng tambak. Nalito noong una ang mga sundalong Romano, subalit agad silang nakabawi at nahinto ang pagsalakay ng mga taga-Gaul. Sa sumunod na umaga, nagtangka ang buong garrison ng Avaricum na tumakas mula sa bayan at tatawid sa latian tungkol kay Vercingetorix. Ang pagiging lihim ng planong ito ng tribong Gaul ay nabunyag dahil naalerto ang mga Romanong scout sa mga ingay na nanggagaling sa kabayanan. Ang ingay ay gawa ng mga pag-iiyak ng mga babae sa tribo na nagsusumamo sa kanilang mga sundalo na huwag silang iwanan sa mga Romano. Hindi nagtuloy ang mga sundalong Gaul sa kanilang plano. Samantala, nagdesisyon na rin si Caesar na kailangan na nilang salakayin ang bayan. Sa sumunod na araw, sa lilim ng bagyo, naakyat ng mga sundalong Romano ang ibabaw ng pader sa palibot ng bayan. Nagsagawa ng formasyong trianggulo ang mga mandirigmang Gaul sa pinakaliwasang bayan para maharangan nila ang inaasahan nilang pagsalakay ng mga Romanong sundalo. Subalit, sa halip na bumaba ang mga Romanong sundalo sa impanterya, nagkalat sila sa ibabaw ng pader at ito ang nakasira sa loob ng mga mamamayan. Inakala nila na sila ay makukulong sa loob ng syudad. Nawatak ang kanilang formasyon at sinamantala ito ng hukbong Romano. Ang pagbagsak ng Avaricum sa kamay ng hukbong Romano ay sinundan ng maramihang pagpaslang sa lahat ng mga taong bayan, babae, bata, lalaki, walang napatawad. Sa panulat ni Caesar, sinabi niya na ang ginawang pagpaslang ng lahat ay sanhi ng kanyang malaking pagkamuhi sa pagkakapaslang ng mga Romanong sundalo sa Genabum at sa kanyang pagkainis sa tinagal ng pagkubkob. Sa mga panahong iyon, ang kadalasang nangyayari sa pananagumpay ng mga Romanong sumakop ay ang pang-aalipin sa nasakop na syudad at kadamihan na nasamsam na kayamanan ay napapapunta sa komandante ng nagtagumpay na hukbo. Sa pagkabihag ng bayan ng Avaricum sa huling bahagi ng taglamig, doon nanguha ang hukbo ni Caesar ng kakailanganing supply para sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya. Pagkatapos mamahinga ang kanyang hukbo sa Oppidum o bayan ng Avaricum, inatasan niya ang kanyang pinakamataas na legate o general ng lehyon na si Titus Labienus at pinagdala niya ito ng 4 na lehyon. Ang isang lehyon ay binubuo ng mga 5,000 hanggang 6,000 mandirigma
Kaya ang 4 na lehyon ay 20,000 o mahigit sa 20,000 mga mandirigma. Pinapunta niya itong hukbong ito sa bandang hilaga ng Gaul sa lugar ng mga Senones at mga Parisii para maharangan nila ang maaaring pakikialam ng mga ibang katutubo sa hilaga. Pinamunuan ni Cesar ang 6 na lehyon para sunugin ang Gergovia na nasa lupain ng mga katutubong Arveni na katribo ni Vercingetorix. Ang Gergovia ay mataas na talampas at mainam na panghahawakan ng kalamangan. Dahil nag-iisa lamang ang pasukan tungo doon, kaya kahit maliit lamang ang pangkat na magtanggol sa entradahan sa lugar, ay kaya na nila ito. Kaya si Vercingetorix ay tumawid sa ilog Ilav, na ilog Alye na ngayon, sanga ito ng ilog Loire sa siyudad ng Navarre. Naglakbay sila sa tabing ilog at sinundan niya ang mga kilos ni Cesar. Pinagsisira ang mga tulay upang hindi ito makatawid. Isang gabi, nagkampo si Cesar sa malapit sa bayan ng Varennes-Siralia na dati ay mayroong tulay bago sinira ito ni Vercingetorix. Hinati ni Cesar ang kanyang hukbo sa gabing iyan. Isang lupon ay 2/3 ang dami at ang kabilang pangkat ay 1/3 ng hukbo. Inutusan niya ang mas maraming pangkat na magporma sila ng para silang kumpletong 6 na lehyon at magtungo sila sa timog. Si Vercingetorix ay hindi nag-akalang nalinlang siya at sinundan niya ang pwersang Romanong iyon. Samantala, si Cesar na nagpaiwan muna sa Varennes-Siralia ay kaagad niyang pinagawa ng mabilisan ang tulay na dati ay naroon. Pagkatapos, pinabalik niya ang pinaglakbay niyang pwersa at sabay-sabay silang tumawid sa tulay. Samantala, ang nakasunod na hukbo ni Vercingetorix ay tumuloy ng pahilaga para unahan nila si Cesar sa Gergovia. 5 araw pagkatapos, noong nakarating si Cesar sa Gergovia, sinakop niya ang isang maliit na burol at ginawa niya itong kampo ng 2 lehyon. Pagkatapos nagpahukay siya ng dobleng kanal na nagsilbing harang sa mga kalaban sa pagkuha nila ng kanilang supply. Ang katapatan ng mga Aedui na kaalyado ng mga Romano ay hindi mapagkatiwalaan dahil nasusuhulan sila ni Vercingetorix ng ginto at nagbibigay sila ng mga impormasyon sa mga sugo nito. Sa katunayan, nasulot ni Vercingetorix ang pakisama ng pinuno ng tribong ito na si Convicto Litavis na inatasan noon ni Cesar na magbantay sa kanyang hukbo sa daanan ng supply ng mga Romano. Sinalakay nila ang mga Romanong kasama ng tagadala ng supply. Dahil dito, nanganib ang supply ng mga hukbong Romano kaya pinakubkob ni Cesar ang pangkat ng hukbong mga Aedui na nagbalimbing at nakipanig kay Vercingetorix. Pinakubkob niya ang mga ito sa 4 na lehyon ng kanyang hukbong Romano at kanilang sinugpo ang hukbong tribo. Ang mga Aedui na tapat sa mga Romano ay nanaig muli sa tribong Aedui. Bumalik si Cesar sa Gergovia. Nakasama niya ang 2 lehyon ng mga mangangabayong Aedui at ang iniwan niya sa may burol na 2 lehyon ay nahirapang ng patigil sa pabugso-bugsong pagsalakay ng mga tao ni Vercingetorix. Kinailangan ni Cesar na mahikayat niya si Vercingetorix na bumaba sa talampas na kanyang pinagkampuhan at nagsagawa siya ng taktika para makaakyat ang lehyong Romano sa mas mataas na posisyon. Pagkatapos nag-utos siya ng pagbaba ng mga ito para mabitag niya ang tribo na bumaba. Dito nagkagulo dahil hindi narinig ng ibang mga tauhan niya ang kanyang utos at nagpatuloy silang gumapang na paakyat sa tagiliran ng dalisdis. Dumating ang mga Aedui para sumuporta sa mga Romano, subalit na pagkamalian sila ng mga ito at sinugod sila ng mga Romano. Noong nakita ni Vercingetorix ang kaguluhang nangyari sa may likod ng mga pader ng Gergovia, pinamunuan niya ang kanyang kabalyeryang sumalakay. Sumunod din sa kanila na sumugod ang mga mandirigmang tribo. Dito nakaranas ng pagkatalo ang mga Romano. Kaagad na nag-utos si Cesar ng kanilang pag-atras. Inalis nila ang kanilang mga barikada at umalis sila sa lupang Arverni at umurong silang nagtungo sa teritoryo ng mga Aedui. Hinabol sila ni Vercingetorix kaya
mabilis na pinaalis ni Caesar ang kanyang militar mula sa Gallia Narbonensis. Samantala, natapos na noon ni Titus Labienus ang kanyang kampanya sa Hilaga at bumalik siya sa Agendicum, ang kampo ni Caesar sa gitna ng Gaul. Si Titus Labienus ay siyang general na legatus at pumapangalawa noon kay Caesar sa pamunuan ng hukbo. Pagkatapos makikonekta si Caesar kay Labienus at sa kanyang hukbong dala, nagsama silang lumarga magmula Agendicum upang sagupain si Vercingetorix. Nag-utos si Caesar ng paglusob sa Gallia Narbonensis, probinsyang nasa lugar ng Occitania at Provence sa timog na bahagi ng Pransya, tungo sa lambak ng Vengian. Sinundan ng hukbong Romano ang hukbo ni Vercingetorix sa may ilog ng Vengian sa Pransya. Ang army ng Gaul ay may hawak doong matibay na posisyon dahil napoprotektahan sila ng mga nagtataasang mga dalisdis na madaling ipagtanggol. Inakala ng mga tribong Gaul na ang mga Romano ay umuurong patungong Italia at pinagpasyahan nilang sugurin ang mga ito. Isang pangkat ng kabalyeryang Gaul ang nangharang sa pag-abanse ng mga Romano at 2 lupon ng kabalyerya ng tribo ang sumalakay sa tagiliran ng hanay ng hukbong Romano. Naganap ang mabangis na bakbakan at nasupil ng kabalyeryang Romano ang mga tribong Gaul na tumakbong umalis at tumungo sa pwersang impanterya ng kanilang hukbo habang hinabol sila ng mga Romano. Napersang umatras si Vercingetorix at nagpunta sa siyudad ng Alesia. Ang Alesia ay isa ring oppidum, na patibay na kuta sa itaas ng burol na may 2 ilog sa makagkabilaang panig nito. Pinakubkob ni Caesar ito. Pinaikutan ng harang upang mapersa ang mga taong sumuko dahil kung hindi ay mamamatay sila sa gutom at sa kawalan ng pagkain. Kahit pa madami silang imbak kung walang makarating na pangpalit o pangdagdag ng supply sa looban, mauubusan sila ng ikabubuhay. Sa panahong iyon, mayroon noong 80,000 katao na nakagarison doon at kung isama pa ang sibilyang mga nakatira doon, hindi ito makakatagal sa dami ng mga ngailangan. Iniutos ni Vercingetorix na lahat ng trigo sa loob ng oppidum ay dalhin sa kanya at siya ang magrasyon sa kanila. Nagkaroon ang mga Gaul ng konseho at napagpasyahan nila na ang mga matatanda at mga may sakit ay umalis sa bayan. Ipinasama na rin ng mga lalaking mamamayan ang kanilang mga asawa at mga anak upang makatipid sila ng pagkain para sa mga mandirigma. Umasa sila na bibihagi ni Caesar ang mga ito at pakakainin niya sila. Subalit pinagbawalan ni Caesar silang papasukin sa kanyang mga harang at hinayaan ni Vercingetorix ang kanyang katribo na matigil sa pagitan ng mga ginawang barikada. Nagpagawa noon si Caesar ng matibay at walang paglululusot ang barikada ng palibot sa Alesia. Habang ang pagkubkub ay isinasagawa ng mga Romano upang lubusan nilang makulong sa looban ng syudad ang mga tao, nagsagawa ang mga nakulob na tribong Gaul ng pabugso-bugsong pagsalakay ng kabalyerya nila para maudlot ang paggawa ng mga Romano. Bago natapos na makumpleto ng mga Romano ang barikada sa paligid ng syudad ng Alesia kung saan nakulob ang tribo, inutusan ni Vercingetorix lahat ng kanyang kabalyerya para himukin ang lahat ng mga tribo na sumali sa labanan at pumunta silang makiisa sa kanya sa Alesia. Sa mga panahong iyon, may mga paraan ang mga taong nakubkob sa looban ng lugar para makapagpadala sila ng mensahe sa mga kasamahan nila na nasa labas. Isa ay ang paggamit ng signal sa bandera na isinasagawa sa pinakamataas na punto sa nakubkob na lugar o ilaw ng sulo. Isa rin ang paggamit ng ugong at mga naipapalusot ng palihim na mensahe na nakakalabas. Mayroong mga mataktikang paraan ang mga tribo na nasa loob ng nakubkob na oppidum para makapagbigay sila ng impormasyon sa mga kaalyado nila sa labas. Nagdatingan ang mga pinahimok ni Vercingetorix na mga tribo ng Gaul na sumali sa himagsikan at nagkampo sila sa layong 1 milya mula sa ginawang barikada ni Caesar. Sinalakay nila ang panlabas na barikada ni Caesar
habang kaalinsabay ng pagsalakay nila, sumugod din ang mga nakulong na mga tribo sa barikada sa looban. Subalit ito'y walang kinahinatnan. Sumunod na gabi, sumugod muli ang mga tribo. Samantala, dumating sina Mark Antony at Caius Trebonius na may dalang mga pangkat na galing sa mga malalayong kuta para suportahan ang kasamahan nilang Romanong hukbo. Noong nakita ito ng mga tribong dumating din para umalalay sa kanilang mga kasamahang nakubkob na tribo, umatras sila. Hinirang ng mga tribong Gaul na nagdating ang tumulong sa mga nakubkob si Vercassivellaunus na kamag-anak ni Vercingetorix na mamuno ng paglusob nila sa labas na barikada at sinabayan ito ng paglusob mula sa looban ni Vercingetorix. Para supilin ito, inatasan ni Cesar sina Labienus, Brutus at Caius Fabius na sagupain ang mga tribong nagsasagawa ng panlulusob at napahinto ang mga tribo. Pagkaraan ng pagsagawa ng mga tribo ng maraming paglusob sa kuta ng mga Romano, natanto nila na wala silang laban sa hukbong Romano. Marami sa mga dumating na tumulong na nasa labas ay nagbalikan sa kanilang mga lugar. Nagpulong si Vercingetorix ng konseho sa kanyang mga katribong nakubkob at nagmungkahi siyang dapat siyang patayin o isukong buhay para mapasaya ang mga Romano. At sumuko ang tribo. Iniutos ni Cesar na isuko ng mga tribong Gaul ang kanilang mga armas at isuko ang kanilang mga pinuno at si Vercingetorix. Naibigay ang mga bihag sa mga sundalong Romano bilang bahagi ng samsam maliban sa mga Aedui at Arverni na inasahan ni Cesar na kanyang mahihikayat na manilbihan sa kanyang hukbo. Dinakip ni Cesar si Vercingetorix at siya ay pinabilanggo sa Tullianum sa Roma. Inilagay siya sa Bartolinang nasa ibaba at walang bintana at tinawag na karser. Kung bakit hindi pinaslang ni Cesar ito noong ito'y madakip, ito ay estratehiyang politika ni Cesar. Kinailangan noon na makuha ni Cesar ang suporta ng ibang mga pinuno ng ibang mga tribo at ang pagbilanggo kay Vercingetorix ay pagpapakita ni Cesar sa mga tao na ang tunay niyang layunin ay ang magtatag ng kapayapaan sa mga nasakop na teritoryo. Pagkatapos ng 6 na taong pagkabilanggo, noong taon 46 o 46 BC, siya ay binitay sa templo ni Jupiter Optimus Maximus. Alinsunod sa sinaunang tradisyong Romano sa kanilang pagwawagi sa labanan, ipinarada muna ang nabihag na kaaway bago siya binitay. Ang pangalang Vercingetorix ay maisasalin sa lumang Gaul na mga ngahulugang panalo sa sandaang digmaan. Sa ngayon, ang Carcer Tullianum o presuhan sa Mamertine ay siyang pinakalumang bilangguan sa Roma at ito ay nasa Clivo Argentario sa ibaba ng simbahan ni San Giuseppe del Falegname, malapit sa Roman Forum. Batay sa lumang tradisyon, ibinibilanggo dito ang mga kaaway ng mga Romano o mga traidor at mga bihag ng estado. Ikinakandado sila dito at pagkatapos ay pinapatay sa monumento. Dito rin ibinilanggo at pinatay ang hari ng Numidia na si Jugurtha noong taon 104 bago kapanahunan o 104 BC. Dito rin naikulong ang mga apostoles na sina Pedro at Pablo bago sila naging martir. Dito nagtatapos ang ating kabanata ngayon hanggang sa susunod na kabanata.